Usong-uso ngayon ang paggamit ng Facebook para magkaroon ng racket. Inaresto ng NBI ang isang call center agent sa aktong kukubrahin na nito ang perang padala ng kanyang Australianong ka-Facebook. Ginamit ng call center agent ang mga picture sa Facebook ng isang magandang commercial model at nagkaroon ito ng karelasyong Australian online. Napaniwala nito ang Australian na siya ang laging kachat nito hanggang sa hingan niya ang online lover ng pera. Nang akmang kukubrahin na niya ang perang padala ng kanyang biktima, inaresto siya ng NBI at kinasuhan ng paglabag sa e-commerce law, identity theft at estafa. Sa iba pang balita, may proposal naman ng isang kongresista mula sa Pampanga kay Pangulong Noynoy Aquino. Pag-aralan daw ang pagtatayo ng isang Disneyland Park sa Clark Field, Pampanga tulad ng dyan sa Hong Kong at USA. Ito daw ay makakatulong, Tita Ferry, para makalikom ng pondo sa pagpunta ng mga turista dito sa Pilipinas. Ang tanong, sa init ba naman ang panahon sa Pilipinas at open air dapat sa tulad ng sa Disneyland dyan? May turista kayang magtiyaga? Isip-isip, baka po sila'y matusta. Isang OFW sa Jeddah ang namatay dahil sa pag-iwas sa akala niyang pulis doon habang siya ay nakikipag-inuman sa mga kapwa OFW. Sa taranta ng OFW matapos makarinig ng katok sa pinto, lumabas siya sa bintana ng 5th floor ng building at nagpadaos-dos sa tubo para mabilis makababa ng building hanggang siya ay mahulog at mamatay. Labis na ikanalulungkot ng mga kaibigan ng OFW ang pagkamatay nito dahil lang sa masamang biro. Nananawagan naman ang Philippine Embassy sa Jeddah na igalang ang mga batas sa bansang kanilang pinupuntahan dahil bawal na bawal ang uminom ng alak sa Saudi, pero may kababayan pa tayong hindi lang umiinom, nakakagawa pa ng alak. Sa isa pang balitang OFW, punong-puno ng pasa at kagat sa katawan ang isang OFW matapos pahirapan ng kanyang amo sa Amat Jordan bago ibinalik sa Pilipinas. Nakilala ang OFW na si Emily Melanio, 26, tubong Sarangani Province. Umalis siya ng Pilipinas noong January ngayong taong ito at nanilbihan sa kanyang among Jordanian bilang domestic helper sa loob lamang ng 2 buwan. Madalas daw siyang saktan ng kanyang among babae at anak nito, dahilan para humingi ng tulong kay OWA Welfare Officer Mario Antonio sa Jordan. Nakabalik na sa Pilipinas si Emily at sising-sisi sa kanyang pag-abroad. Samantala, nagkaroon ng sunog kanina sa, kahapon pala ito, no? Nagkaroon ng sunog sa 2 magkasunod na araw sa Pilipinas sa kasagsagan ng mainit na panahon na umabot nga sa 34.8 degrees centigrade. 250 families ang nawala ng bahay sa barangay Damayan, Quezon City at may 2 katao pa ang namatay. Isa ay natake sa puso at ang isa naman ay natrap sa kanyang bahay. Mahigit 5 milyong piso ang halaga ng ari-arian ng naabo, 100 kabahayan ang nasunog at muntik pang madamay ang kanilang simbahan. Nagkasunog din sa Agham Road, Quezon City at 60 barong-barong ang naabo pero wala namang namatay. 2 sugatan at ayon sa mga nakasaksi, faulty electrical wiring ang dahilan ng sunog. 20 families ngayon ang homeless. At sa ating provincial news, 260 million pesos worth ng marijuana ang nasabat ng mga otoridad sa 5 araw na operasyon nito sa iba't ibang lugar sa Benguet. Medyo nahirapang pasukin ng kontra-droga team ang mga marijuana plantation dahil sa matataas na bundok itinanim ang mga ito. Hindi lamang sa Benguet at Mountain Province nagtatanim ang mga sindikato ng droga, kundi maging sa Ilocos Sur at Baguio City. Sinunog ang mga nakumpiskang marijuana plants pero wala namang naarestong marijuana farmers ang mga otoridad. At isang lalaki ang nasagasaan ng tren habang siya ay pauwi sa kanyang bahay sa Cabuyao, Laguna. Lasing ang biktima at galing daw sa icing party at may hawak pang bote ng alak nang masagasaan ng tren dahil umupo ito sa riles. So yun, lasog-lasog. Samantala, lumindol kaninang bandang 12:30, madaling araw sa Negros Oriental pero hindi naman kalakasan. Intensity 3.5 lamang ito hindi tulad ng nangyari nung Feb 6 kung saan mahigit sa 50 ang namatay sa Negros Oriental at 16 katao naman ang hindi pa nakikita hanggang ngayon. At sa ating showbiz news, naku, matinding away sa text
text ang rason bakit na demanda ni Aramina ang kanyang kapatid na si Christine Reyes na sikat ngayon sa Pilipinas. Grabe daw kasi magmura pala ang sexing actress na ito at pera ang isa sa mga rason kung bakit sila nag-aaway magkapatid. Sinisingil daw ni Christine si Ara ng 1 million pesos dahil siya daw nag-down sa kondo na binili nila para sa kanilang ina at hindi pa raw nagbabayad si Ara kaya hatakin daw ang kotse nito. So nagalit si Ara. Sinabihan pa raw ni Christine si Aramina na laos, laspag ang katawan sa iba't ibang politiko at iba't ibang lalaki. Ay naku, sakit niya na at marami pang masasamang salita na hindi matake ni Ara kaya siya ay cry me a river sa TV. At nagsisisi naman si Amalia Fuentes dahil hanggang sa namatay ang kanyang ex-husband na si Joey Stevens ay hindi niya napatawad. Nagkaroon pala ng ibang babaeng mas bata sa kanya ang kanyang ex-husband kaya ito hindi niya pinatawad at hindi pinalapit ng aktres sa kanyang bahay dahil meron siyang police protection order mula sa court. Sabi ni Amalia, mas okay daw ang pakiramdam kung kahit sa huling sandali ay napatawad niya ang kanyang asawa. At si Sharon Cuneta, naku, hindi matuloy-tuloy ang mga movie projects dahil nahihirapan siya magpa-slim at ibalik sa dati ang kanyang katawan. Siyempre nahihirapan ng direktor at script kung anong gagawing storya, comedy ba o drama o love story. At sabi ni Gabby Concepcion, hindi na raw niya kasalanan at hindi matuloy-tuloy ang kanilang movie. At pinag-uusapan pa rin sa showbiz kung gagawing national artist si Nora Honor. So nagagalit ang mga Vilmanian at dapat daw maging national artist muna si Fernando Po at si Dolphy bago muna si Nora at si Vilma. Okay, yan ang nangyayari sa Pilipinas. Tita Kerry, balik tayo sa Hong Kong. Totoo naman yun, Tita Lu. Alin doon? Diba? Dapat si Tito Dolphy Oo muna. naman. Oo. Mhm. Kasi may edad na lolo mo at sabi may sakit na at may oxygen na nga daw. Hindi na raw makahinga ng normal. Palagi ba namang bibigyan nila ng parangal na national artist pag patay na isang tao? Oo nga, hindi na Pag wala na ma-feel. sa mundong ibabaw? Tama. Diba? Diba Oo. dapat habang buhay, maramdaman din nung sakripisyo at naghandog ng Oo. kanyang talento yung parangal na ibibigay sa kanya? Marami namang napasaya si Tito Dolphy. Oo naman, it's about time kasi napolitika siya last year eh. Mm-mm. Si Diba? Nora, si Nora nag-addict pa nga yan. Naman, Nakanaraan yan, sorry. naman, muna. Hindi pa panahon. Oo nga, unahin mo na yung mga may Oo. edad. Di ba? Imagine mo, naunahan pa nga Carlo J. Caparas, national artist. Hindi ko alam Diba? yun. Naku, Dolphy. Talaga, pero walang parang walang Tito Dolphy. pero parang walang masyadong tumanggap dito niyan. di ba nung kay GMA, di ba nagkaroon pa nga ng issue yun? Palakasan. Mm-mm. Correct. Ayan. At syempre, mga pagbati natin dyan. Pagbati ito ha. Hi, Tita Lu, ako po si Vanji. Please greet my mom, Angelina Rodriguez ng Kowloon. Birthday po niya kasi bukas. We love you so much. At yung meron diyang nagpapabati si Teresa Ablaza. Yan. Dati siya sa Singapore at meron siyang grupo dyan na kumakanta sa simbahan. Nakalimutan ko lang listahan ng pangalan. Good PM. Miss na po namin ang nanay namin si Aling Rosalie Gamboa. Please greet her because she's working hard sa kripisyo sa pamilya. Sana ay lagi siyang okay dyan sa Hong Kong from Lani Salcedo. Yung narinig mo kanina, Miss Tita Kerry, yung aking youngest daughter. Yan, Ay, si Ate. Oy, ang galing Oo. na magbalita, ha? Ay, gano'n. Walang bakil. Mas may bakil pa nga ako sa kanya. Ang galing, ha? Ay, ganon. Mas magaling pa sa'yo, sa totoo lang. Kasi ginagaya lang kita dahil ikaw pag absent ka dyan, nandiyan yung anak mo, di ba? Mana sa ina. Oo nga. Okay. Mamaya ay wala na pala tayong oras. Okay, 9:29 na ang ating oras. Sa lahat po ng humihingi ng tulong sa amin, pwede na kayong mag-post pwede doon sa gabay ng OFW International kahit na hindi na sa aking personal na account. Meron na kaming parang fan page, ano? Yes. Doon na lang para matipid. Kasi minsan, meron ka din ang nagtanong na itanong ko na nasagot na ng SSS yung problema. Ilalagay na lang ho namin doon yung mga inquiry ninyo doon sa aming gabay ng OFW International. Fan page ba yun, Eugene? Yes, fan page. Oo, Fan page doon na sa lang. Facebook. I-search niyo lang po yung gabay. Ila-like lang. Or makikita niyo po sa page ni Tita Lu. Oo. At meron din kami mga archive broadcast. Makikita niyo ang aking anak. Ay, proud mother. Wow. At syempre yung nanay. Wag na ako. Last week ba nasa Pilipinas ka? Ano na? Last week hindi ka namin nakasama Wala, last week. dito lang ako. Kasi
nagkakaroon kami ng problema yung ano namin, yung pagpasok namin sa inyo. Minsan din namin kayo naririnig Ay, na lilipat inaayos ako. muna dito. Oo. Kaya eto, nag-try kami ulit, pumasok, which is good. Oo nga. Kasama ko rin dito si Eugene Izon at magpapaalam na kami. Okay. Okay, maraming Thank you salamat. so much, Tita Lu. Yeah, thank you so much din sa mga nakikinig sa Hong Kong. Magandang gabi sa inyong lahat. Saludo kami sa inyo. Bye! Bye. Okay, 9:31 ang ating oras, ang ating samayang broadcast sa Hong Kong, sa Metro Plus 10:44 AM with Tita Kerry at ang gabay ng OFW International ay atid sa inyo ng Paramount Life and General Insurance, SSS, OWA of course, at ng Pag-ibig At Fund. Paramount Life and General Insurance Corporation, madaling umusad ang buhay kahit may pagsubok. Anak, don't worry. May Paramount EdUp plan ka. Ay, ibangga! Buti na lang, meron Paramount Car Accident Plan. Kuya, may pag-medical na tayo kay Mama. Kasama mo kaming naghahanda at nagpaplano everyday because everyday matters. Paramount Life and General Insurance Corporation, madaling kausap. Call Paramount Life now at 840-5585 or log on to paramount.com.ph. 9:31, maraming salamat sa Pag-ibig Fund. At siyempre sa OWA. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Pag-ibig Fund is offering a penalty condonation program for unregistered or delinquent employers who have not yet enrolled their company and employees for fund membership or have failed to collect Pag-ibig contributions. The program is open until June 30, 2012. For more information about the program, please call the Pag-ibig hotline at 724-4244 or visit the nearest Pag-ibig Fund branch in your area or email employerpencon@pagibigfund.gov.ph. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Samantala, nagsagawa ang Pag-ibig Fund ng Government Housing Fair last April 19 to 20. Ito'y last Thursday and Friday sa East Avenue, Quezon City. Dab as Decente at abot kayang pabahay para sa mga kawani ng gobyerno.